Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Ako po si Purimoto and ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-install ng FITO Ignition Coil FI sa ating GTR Supra 150. Bali, ito na po yung pangatlong video natin para sa GTR Supra 150. Kung makikita nyo po sa unang part ng ating video, pinakita ko po sa inyo ipapakita ko po sa inyo kung paano po baklasin yung fairings ng ating GTR Supra 150. Kasi kailangan po muna nating baklasin yung front panel saka yung side fairings ng ating motor para ma-access po natin yung ating stock ignition coil. Actually, ang hanap po namin talaga or ang gusto po naming install ay yung FITO 7400 FI. Pero wala po kaming mahanapan kaya ang binili po namin ay yung FITO Terawatt FI. Initially, hindi po namin alam kung eksakto po yung pin na or pwede siya o pasok siya dun sa pin ng ating stock galing sa ating ignition cable. Pero since sabi ng supplier na pwede po siya sa ating GTR Supra 150, kaya binili na rin po namin. Sinama ko po sa video yung pagtatanggal ng takip ng ating motor para at least may reference po kayo in case po na balak nyo po na mag-install ng FITO Terawatt or yung 7400 ignition coil. So yan na po, kung makikita nyo, yan na po yung pwesto o yung position ng ating stock ignition coil. Ito naman po yung itsura ng fuel injected o pang fuel injected na FITO ignition coil Terawatt. Maliit lang po to, hindi po to yung 7400 model. Kasama din po sa box yung mismong ignition coil, yung cable, at saka yung manual kung paano po siya ikabit. Yan, kung mapapansin nyo, halos same size lang po sila ng ating stock ignition coil. Pero base nga po dun sa manual, mas malakas daw yung kuryenteng ilalabas nito as compared dun sa stock natin. Which is, na-test naman na po namin to dun sa mga carb type na pang FITO na ignition coil na pang carb type. Ang una ko pong ginawa dito, nilagay ko muna yung ignition coil cable natin dun sa ating sa mismong ignition coil natin. Inassemble ko po muna siya bago ko po siya ipalit dun sa ating stock ignition coil. And later on, makikita nyo po kung paano ko siya ikinabit. Tsaka yung kasama po kasi sa box, mahaba po yung ignition cable. So ang ginawa ko, pinutulan ko po. Sinobrahan ko lang po siya sa haba compared dun sa stock na ignition cable natin. Yung position po niyan sa pagkakalagay o pagkakabit, depende na po sa inyo kung ano po yung mas sa tingin nyo is mas maganda. Pero
paalala lang po, bago nyo po ikabit o magtanggal ng ignition coil, kailangan nyo po muna tanggalin yung positive and negative terminal ng ating battery. For security purposes lang po. Kapag natanggal na po yung negative at positive terminal ng ating battery, pwede na po nating ikabit o palitan yung ating stock ignition coil ng 5 terawatt na pang FI po since sa FI po yung ating GTR Supra 150. Bali, ang ginawa ko dito, sinundan ko lang po yung pagkakatap nung wiring ng ating stock ignition coil dun sa ipapalit natin na 5 terawatt. Bali, ano lang po, plug and play lang po to. Wala po akong gaanong ginawa na modifications. Hugot kabit lang po to dun sa mga terminal ng ating stock ignition coil, papunta dun sa 5 terawatt natin. Pero tinanggal ko rin po yung cap ng stock natin na ignition coil. Yan, kung makikita nyo po. At yun po ay nilagay ko dun sa 5 terawatt. Ang purpose din po kasi nung cup na to ay para hindi po mabasa yung loob, and at the same time mahirap pong matanggal yung ating ignition cable. Kung mayroon po kayong mahanapan na 5274000 model, mas maganda po yun kumpara dito sa 5 terawatt. Pero katulad nga ng sabi ko, since wala po kaming mahanapan sa Shopee or sa Lazada, ito na lang po yung binili namin. Pero if ever man na makahanap kami soon, magpapalit din po kami. Kasi maliban po dun sa ignition coil, nagpalit din po kami ng UMA spark plug, yung triple spark, tsaka nagpalit din po kami ng modified racing ECU. Kasi pinakita ko naman po sa mga unang part nung upload natin na nagpalit kami ng MBR1 open pipe. Which is yun naman yung isusunod kong i-upload soon, yung pag-install namin ng UMA spark plug at saka nung modified na racing ECU. Actually, madali lang po magkabit nito Mas matagal pa po yung pagpaklas ng ating mga fairings tsaka front panel. Pero ito, medyo natagalan lang ako kasi nahirapan akong tanggalin yung cap ng ating stock ignition coil cable. Anyways, nasa inyo na po yun kung gagamitin nyo yun or hindi na. Pero sa amin kasi ginamit namin. Added protection din po yun dun sa kabitan ng ating ignition coil cable tsaka nung ating mismong ignition coil. Make sure lang po na maigpit yung pagkakalagay nyo ng ating ignition cable dun sa ating ignition coil. Iniikot lang po yan kasi may screw po sa loob. Yun po yung kakapit dun sa ating ignition cable. Kung makikita nyo po, nailagay ko na po yung sinasabi kong cap para dun sa cable. And at the same time,
Ginamit ko rin po yung stock natin na spark plug cap kasi wala pong kasama na spark plug cap dun sa 5 terawatt. Ganun din pong gagawin, iikot-ikot lang po to dun sa ating ignition coil cable kasi meron pong screw sa loob ng ating spark plug cap. Huwag nyo rin pong kalimutang ilagay yung pinaka protector para hindi mapasa. Katulad po nung nilagay natin doon sa taas, meron din po yan dito sa baba. Kapag naikabit na po natin yung mga kailangang ikabit, pwede na po nating itornilyo yung ating 5 terawatt ignition coil kung saan po natin tinanggal yung ating stock na ignition coil. Pwede nyo pong gayahin yung position kung paano po nyo siya tinanggal, or ibahin nyo po since dalawa naman po ang tornilyuhan yan, taas sa kababa. Sa akin ang ginawa ko ay inikot ko po siya para yung terminal ng isang wire ay hindi didikit dun sa ating chassis. Katulad nung sinabi ko, madali lang po itong tanggalin at ikabit. Yun nga lang, medyo masikip. Kaya kailangan pong maingat yung pagkakalagay natin. Baka kasi may magalaw tayong ibang wire or ibang connection sa ating harness. Pagka naikabit na po natin yung 5 terawatt, pwede na po natin ibalik lahat ng tinanggal natin. Make sure lang po na maigpit yung pagkakatornilyo natin dito para hindi po maglulus pagka tumatakbo na po yung ating motor. Then kapag secured na po natin yung ating 5 terawatt ignition coil, pwede na po nating ibalik yung terminal ng ating battery. Ang ginagawa ko po dito, ang una ko pong binaklas ay yung positive, then saka yung negative. Pag ikakabit ko naman po siya, inuuna kong kinakabit yung positive, then yung negative. I-test na po natin siya. Please like, watch, and subscribe. Thanks for watching po.